Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw at ikaapat na linggo ng Advento. Nag-aanyaya sa atin na tinatawagan tayo na makilahok, makipahagi, no? Katulad ni San Jose, hindi lang mo si Maria ang inanyayaan ng Diyos. Hindi lamang si San Jose, kundi tayo, no? Tayo mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Inaanyahan ng alin, may bahagi tayo sa pagkilala at paglago ng paghahari ng Diyos sa daigdig na ito. Alawa, no, ang bigyan natin ng pagninilay ay ang imahe ni San Jose sang-ayon sa banal na kasulatan. Ito'y hamon, lalong-lalo na ako sa panyaya ngayong panahon na ito. No? Ang simbahan sinasabi yung synod on synodality. No? Ang sinodo ng synodalidad. No? Na nag-aanyaya sa ating alin na sabay-sabay na naglalakbay. No? Yung mga nauuna, babagal. No? Yung mga nahuhuli, magmamabilis para sabay-sabay. Akala ng iba, yung synodality ay demokrasya. No? Hindi ho. Kasi ang demokrasya ay, pag sinabi mong democratic, yun ay role of the majority. No? Yan ang isang kumisang puna sa demokratikong pamamahala ay alin. No? Kahit na kumisan kasi bobo. No? Kaya maraming bumoto. No? Kaya siya ang nangunguna. Siya ang naging leader. Kung minsan ang nangyari, no? Ay pinapahamak tayo. No? Bobo eh. No? Wala eh. Yun ang pinili na nakararami. No? Kaya yun ang kumisan sa negative impact ng demokrasya. Akala ng iba, yung synodality ng simbahan na yun, demokrasya. Hindi yun. No? Sabay-sabay lang. Bahagi pa rin ng alin. Ang kinakailangan ay galing pa rin sa Diyos. Bagamat so siguro may mga pagkataong sinasabi natin tayo nagbobotohan. Ang question lang yun ng schedule. No? But it is never a question of morals and faith. No? Hindi pwedeng makuha sa botohan. Kaya nga, yung pamantay ng simbahan hanggang ngayon ay yung pinangahawakan natin. Ay ang pinangahawakan natin sa loob ng maraming daang taon, libo-libong taon. Sapagat iyon ang tinutuloy natin na pananampalataya natin. So yung sinodality, kailangan magkaroon tayo ng sama-sama, sabay-sabay na pagtulog sa panawagan ng Diyos. At siguro, isa sa hamon, kasi ito ay isa sa mga lumabas no, sa lalong-lalo na para sa pastoral plan ng simbahan na binigyan ng pansin ng Catholic Bishop Conference of the Philippines kasi nagkaroon sila ng malalim na pag-aaral. Ang isa lang pakulaman natin yung to explain our faith to our fellow brothers who are not Catholics. Hindi raw natin may paliwanag ng maayos ang ating pananampalataya sa mga kapatid natin hindi Katoliko. Kaya yun ang bigyan medyo hamon. Sabi nga ko, nung professor ko, no? Meron siyang libro. Ano sabi niya? The Inarticulate Christology. No? Pero dapat, kapag sabi natin na naiintindihan natin, ang kaya natin ipaliwanag. Kaya siguro, isa yun sa pagkakataon na kinakailangan natin bigyan ng diin. Magkaroon tayo ng panahon na may paliwanag natin sa pamamaraan na
kakayanin natin. No? Kahit magsimula tayo. No? Kasi sa Ebanghelyo, makita natin yung pakikisangkot ay hinihiling sa atin, hindi pwede na tayo lamang yan. Mga kung tawagin natin ay bystander, mga biro. No? Mahilig tayo. Kapag sa social media, wala nang ginawa natin. Ang hihilig natin mag-comment. Ano? Ang sabi nga po kasi, kung ako ang mayor, hindi ka nga mayor eh. Ano? Bakit ko pinagpipigilan na kung ikaw ang mayor? Mag-mayor ka muna. No? Kasi wala kang magagawa eh. Hindi ka mayor eh. No? So, ibig sabihin, pointless. Bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya, kinakailangan may pagtugon. Sa ibang ngayon, may problema. Anong problema? Si Maria ay nagdadalang tao. No? May solusyon si Jose. Kasi alam niya, hindi kami eh. No? Kaya anong sabi niya? Hihiwalayan ko na lang. Bakit yun ang kanyang desisyon? Anong sabi ko rito? Medyo subtle yung salitang ginamit para hindi mapahiya si Maria. No? Pero alam natin, yung panahon na yun, hindi. Pag sinabi mo, para hindi mapahiya si Maria, ay kamakayan ng abot noon. No? Kasi nung panahon na yun, 2,000 years ago, para sa mga Hudyo, kapag nakita ang nakiapil sa mo asawa, no? Kahit na ikaw ay lalaki, hindi pa rin asawa yan, hindi nakabitro sa iyo yan. No? Ano yung parusa? Pwedeng death by stoning. Ang batuhin ka hanggang mamatay. No? Kaya, ano yung desisyon ni Jose? Parang lalabas natin. No? Kasi batuhin siya. Kapag tinanong siya ng tao, ang sabi niya, hindi akin niya. No? Pero dahil sa ayaw niya mapaya si Maria, ang ibig sabihin niya, aalis na lang siya. Iiwan niya si Maria. No? Para alin? Para ang mangyayari ay siya ang magkakaroon ng kasalanan. Yun yung pamamaraan na nakita ni Jose na maging sagot sa sitwasyon na pinabibilangan niya. Kaya, may ibang sagot ng Diyos. Anong sagot ng Diyos? Pakasalan mo si Maria. Pero bago niya sabihin yun kay Jose, anong ginawa ng Diyos sa pamagitan ng anghel? Pinaliwanag niya. Pinaliwanag ng Diyos sa pamagitan ng anghel na alin, na si Maria ay magdadala ng magliligtas. Bahagi yun. At yung siyang hinihintay na Mesiyas ng bayang Israel. At kung siya ang magdadala ng pagligtas, hindi pwede iiwanan ni Jose. No? Bahagi ay hindi. No? May bahagi doon sa agad. No? Na makikita kay Maria. No? Kaya nung sabi ng Diyos, no? Pakasalan mo si Maria. Bilang kabahagi upang maganap ang pagliligtas ng Diyos na may silang si Jesus, may bigay yung hinihingi ng pagbibigay ng sarili ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pangaral, pagkapako sa krus at muling pagkabuhay. No? Kaya yun naman yung makita mo natin pagkakataon na tayo naanyahan ng buong kapatid. Makita rito natin na katulad ng pangikain ni San Jose ay gabayan tayo ng Diyos. No? Gabayan tayo ng Diyos. Maging bahagi o katulad na po na pinamanik natin. No? Kinakailangan din natin na magsimula tayo na unti-unti magpaliwanag tungkol sa ating pananampalataya o kung ano man yung naisasabihin sa iyo ng Diyos. No? Kasi sigurado, no? Maaaring may sinasabi sa iyo ang Diyos, maaaring sa panaginip mo, no? Maaaring sa araw-araw na pagkilos, sa pagnilingay, o kahit na sa mga taong kausap mo. No? Mag-isip tayo. No? Kasi huwag niyong isipin na hindi tayo pinagsasabihan ng Diyos. Maraming pamamaraan na nais niyang
yung kanyang kalooban upang maging kamahagi tayo sa kanyang pagliligtas. Sana rin po, no? Tulad ni San Jose, mag-isip tayo. Mag-isip tayo na rin. Masunod natin yung kalooban